Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. So itong kanta na to is marami nang nagturo, no? So dito sa ituturo natin is medyo iibahin natin, no? So yung title pala nitong kanta ay yung Kahit Maputi na ang Buhok Ko by Ray Valera. So tatawagin na lang natin tong tutorial natin na semi plucking. Okay, kasi plucking siya tapos may top. Okay, so ganun yung ituturo natin, no? So ngayon dito muna tayo sa kanyang plucking pattern. Okay? So tawagin na lang natin siyang plucking pattern, no, dito sa plucking niya. Pero may top 'to mga kaidol, may mga top siya. So yung plucking pattern natin is magiging dalawang klase, no? So kung makikita nyo dyan is base yung nakalagay. Okay? Base, tapos yung number, tapos top. Okay? Tapos base ulit. So ganun yung nakalagay dyan sa plucking pattern natin, no? So ipapaliwanag ko yan bakit ganyan. Okay? So yung plucking pattern natin mga kaidol, no, pag yung chords is may number sa taas, okay? So pag may number sa taas ng chords, meaning yan yung base nyo. Okay? Kaya base yung nakalagay dyan or bass. Okay? Ayan. Yan yung pinaka-base ng chords. Pag may nakalagay sa number sa taas nila. Okay? So kung makikita nyo dyan is 3, 2, 1. Ibig sabihin ng 3, 2, 1, yung string yun mga kaidol. So ito yung first string natin, ito yung 6th string. Okay? So pag sinabing 3, 2, 1, ito yon. 3, 2, 1 pala. Okay? So 3, 2, 1, sabay yung tatlong string na yan, sasabayin yung pagkalabit silang tatlo. Ganon. Okay? Di ba may base muna, tapos 3, 2, 1 sabay, tapos top. Ibig sabihin, itatap nyo yung string. Ganon. Okay, itatap nyo siya ng ganon. Tapos, base ulit. Okay, tapos 3. Nakahiwalay yung 3, di ba? Ayan, hiwalay yung 3. Tapos 2. 2, 1 sabay, 2, 1. Tapos stop ulit. Okay, so ulitin ko, no, para mas maintindihan nyo yung plucking pattern natin na yan. So base muna kung ano yung nakalagay sa chords, base. Tapos 3, 2, 1 sabay. Tapos stop. Tapos base ulit. Tapos 3 na. Tapos 2. Tapos stop ulit. Okay, so malinaw, no? So kada chords, ganyan yung gagawin nyo. Okay, sa lahat ng chords, ganyan yung gagawin ninyo. Okay, so sample lang ko muna. So dito ako magpi-play, no, para mas malinaw. So ganito siya kada chords. Base muna. 3, 2, 1 sabay. Top. Base ulit. 3, 2, 1 sabay. Tapos stop ulit. Tsaka nalilipat. Okay? Pag mabilis yung pag-plucking niya is ganito yung tunog sa kanya. Okay? So, ganun siya kapag mabilis. Nasa normal speed siya. Okay, no? So, sa lahat ng chords, ganyan yung gagawin yung plucking pattern natin. Ano? Pag nasa loob naman ng open-close parenthesis na yung chords, okay? Pag nasa loob na ng open-close parenthesis is ganito na. Base. So, yung base, ulitin ko, yung base niya, nakadepende sa chord sa taas ng chords. Okay? Kung ano yung number ng taas ng chords, yun yung base. Pag nasa loob ng open-close parenthesis is ganito lang, base. 3, 2, 1, sabay yan. Top. Tapos base ulit. Okay, ganun lang. No? Ulitin ko, pag nasa loob ng open-close parenthesis yung chords niya is ganito lang, base. 3, 2, 1, sabay. Top. Tapos base ulit. Okay? So, ulitin ko yung base, ha, nakadepende sa chords, no? Kung ano yung nakalagay na chords sa taas ng number na chords, ibig sabihin yun yung base nila. Okay? So, sana malinaw, no? So, yung plucking pattern natin na yan, yung dalawang plucking pattern na yan, hanggang matapos na yung kanta. Kasi papasok yung may open-close parenthesis mamaya sa refrain. Okay? So, sana naintindihan nyo yung plucking pattern natin. Ano? So, ngayon, naturo naman na natin yan. Proceed na lang tayo doon sa kanyang whole verse. So yung whole verse natin dyan mga kaidol, no? So kung mapapansin nyo dyan, sa taas ng chords is may mga number na, no? So ibig sabihin yan, ulitin ko lang, yan yung base nung gagamitin nyo. Okay, yan yung base na gagamitin nyo pala. Okay? So yung sa A may number 5. So ibig sabihin nun, base muna. Okay, base muna bago yung 3, 2, 1 na sabay. Tapos stop, base ulit. 3, 2, 1, 3, 2, 1 sabay, to stop. Okay? So, naturo naman na natin, no? Kaya hindi ko na ulitin, baka mas malito lang kayo. So, ayan, A.
So yung A, second string, third, tsaka fourth, sa second fret, ipitin nyo. May number 5 yan, ayan. Tapos A major 7. So yung A major 7, ito siya. So may number 5 din. So yung A major 7 is second string, ipitin nyo yan. Tapos fourth string, ipitin nyo. Tapos third string sa first fret na. Okay? Ayan yung A major 7. May number 5 yan. Tapos pupunta kayo ng B minor 7. So ito siya. So yung B minor 7 is nasa second fret yung bar. Sa kanyang third fret is second string. Sa kanyang fourth fret is fourth string. Ayan. B minor 7 na may number 5. Okay? Ayan. Pupunta naman kayo pagkatapos niyan ng E7. So yung E7 ito lang siya. May number 6. Okay? So yung E7, third string tsaka fifth string lang. Ayan. E7 na may number 6. Okay? Ayan yung kanyang E7. Ayan, may number 6 yan, ha? So, yung apat na chords na yan, mga ka-idol, pumiyok pa. Yung apat na chords na yan, 2 times nyo silang gagawin. Okay? Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayo ng C sharp minor 7. So, yung C sharp minor 7 is nasa 4th fret yung bar. Okay? 4th fret yung bar. Sa kanyang 5th fret is second string. Ayan. Yung sa kanyang 7th fret is, 4th fret yung bar, 5th fret yung second string pala. Sa 5th fret lang yung second string. Sa 6th fret niya naman is 4th string na. Ayan. Ayan yung C sharp minor 7 na may number 5. Okay. Sunod is C sharp 7. So yung C sharp 7 is nasa 4th fret pa rin naman yung bar niyan. Dito naman sa kanyang 6th fret is second string. Ipitin nyo. Ayan. Tapos 4th string. Okay. 4th string. So ganito. Ayan. Ayan, 4th string. Ayan yung C sharp 7 na may number 5. Okay? Pagkatapos pupunta kayo ng F sharp minor. Okay? So yung F sharp minor is nasa second fret na yung bar. Sa kanyang 4th fret naman is 5th tsaka 4th string lang na may number 6. Okay? Ayan. Pagkatapos pupunta kayo ng A7. So yung A7 may number 5 yan. So yung A7 second string lang sa second fret. Tapos 4th string sa second fret din. Okay? Ayan yung kanyang whole verse. Okay? So karugtong may idudugtong natin mamaya yung refrain kasi mapuputol yung tunog kapag hindi dugtong yung refrain. So hiniwalay lang natin para hindi kayo malito sa mga chords niya. Okay? So yan na yung whole verse niya, mga ka-idol, ha. So sasampulan ko na lang para mas maintindihan nyo. Nga pala, makikita nyo yung open close parenthesis mamaya sa refrain na. Okay? So sasampulan ko para mas maintindihan nyo, no? So hindi lang natin masyadong kakantahan, baka makapiright tayo. So ganito siya kapag kinantahan sa verse muna. Okay? Kung tayo ay matanda na, sana'y la 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 na tapos yung sa baba, kuha mo pa kaya ang ako'y agana na papasok na yung refrain. Okay? Pinutol natin yan dyan sa A7 kasi mas malilito kayo kapag dinugtong natin yung refrain. Doon yun sa part na hanggang sa pagtanda natin. So, papasok yung refrain na yan. Okay? So, i-recta na natin para hindi kayo mahirapan. No? So, yung refrain naman dyan, mga ka-idol, no? Kung mapapansin nyo, andyan na yung may open close parenthesis na chords. Okay? So, yung chords dyan sa refrain is D. So, yung D, first string, second string, tsaka third string. Ayan yung D. Tapos pupunta kayo ng E. So, yung E, mga ka-idol, no? So, ito siya. Third string, fifth, tsaka fourth. Ipitin nyo, okay? Ayan. So, yung D pala, may number 4, no? Hindi ko nasabi. May number 4 yung D. Sa E naman is number 6. Pagkatapos, pupunta na kayo ng A major 7. Ayan. So, naturo na natin yan kanina sa verse, okay? A major 7. Tapos, dyan napapasok yung may open, close, parenthesis na E minor. So, yung E minor, mga ka-idol, may number 6. So, yung plucking pattern natin dyan, no, nakalagay. So, ulitin ko lang para hindi kayo malito. Dito sa may open, close, parenthesis, bass, B
Base muna kasi number 6 yung base niya. Base, 3, 2, 1 sabay. Top, tapos base ulit. Okay? Tapos tsaka nalilipat. Now, so ayan, A minor na may number 6 na may open close parenthesis. A7, so naturo na din natin yan. Nasa loob rin ng open close parenthesis yung A7, may number 5. Okay? So, same lang sila ng gagawin sa plucking pattern ha. Kasi may open close parenthesis sila. Pagkatapos, babalik lang kayo ng D. Okay? Pagkatapos dyan, yung sa baba na chords naman. So, binukod ko sila para hindi kayo malito kasi may open close parenthesis yung unang pasada. No? Pagkatapos ng D, pupunta na kayo ng D7. So, yung D7, ito siya. Second string, ipitin nyo sa first fret. Sa second fret is first string. Sa second fret pa rin, third string. Okay? D7 na may number 4. Tapos pupunta kayo ng C sharp minor 7. So, naturo na natin yan. Ano? May number 5. F sharp minor ulit. May number 6. Tapos pupunta na kayo ng B minor 7. So, naturo na rin natin yan. May number 5. Tapos E, may number 6. Pa A, may number 5. E7, number 6. Okay? So, ayan yung kanyang refrain. Ano? So, sana naintindihan nyo yung chords na yan. So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya kapag tinugtugan. Hanggang sa pagtanda natin. Tapos yung may open close parenthesis. Nagtatanong lang. Ganon siya. Ako pa kaya'y ibigin mo kahit maputi na ang buhok ko. Tapos babalik kayo ng verse. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay babalik kayo dun sa verse na yun. Okay? So, yun lang naman. Ganun lang naman siya kadali tugtugin, no? Ay, medyo mahirap lang pala siya sa plucking. Okay? Plucking. So, ayun lang. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin at nagustuhan nyo, no? So, sana nag-enjoy kayo at good luck sa bago yung matututunan.